Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, nag-usap tayo tungkol kay Martin Harris at ang pagsusulat niya para kay Joseph Smith sa pag-translate sa Aklat ni Mormon. At nalaman natin na nawala ang 116 pages ng unang translation. Yan, yung bahagi na yan, ang tungkol dyan, mas lalo natin pag-usapan next week. Pero itong week, ang pag-usapan natin ay kung ano nangyari kaagad pagkatapos ng pagkawalan ng 116 pages na yan. So, sa una, si Emma ang naging scribe ni Joseph. Pero si Emma, marami din siyang ginagawa sa bahay. Noon, mas mahirap naman ang buhay. Wala naman silang mga bagay na madali. Kahit anong ginagamit para magluto, kailangan talaga ang apoy na pumunta sa labas, kumuha ng kahoy, ganyan. Kaya hindi talaga madaling buhay. Kaya si Emma, marami siyang ginagawa. Si Joseph din, kailangan gumawa siya ng mga bagay para may pera sila sa buhay nila. Kaya yung ginagawa niya, yung farmer siya. Nagtatanim siya. Hindi ko alam kung ano, basta nagtatanim siya. Kaya kahit tumutulong si Emma kay Joseph sa pagsulat habang nagtitranslate si Joseph, mabagal lang talaga ang translation. Sa ilang mga 5 months ganyan, na nagtrabaho sila na magkasama, mga 3 pages per month lang ang ginawa nila. Baka mahigit dyan, hindi natin alam. May ibang sinasabi na 3 pages per week. Basta hindi marami. Kasi kung isipin natin, yung later on na pag-usapan natin, natapos ang buong Book of Mormon in mga 2.5 months. Pero ito si Emma at si Joseph, mayroon mga 5 months, halos wala silang ginawa. Yung ibang records parang sinasabi na baka natapos ang buong Aklat ni Mosiah, pero hindi natin alam. Wala naman talagang record na nagsasabi talaga na ito ang translate nila sa itong araw, tapos ito naman, ganyan. Kaya iniisip lang natin na baka ang translate ni Joseph na sinulat ni Emma ay yung Aklat ni Mosiah. Kaya si Joseph at si Emma, nagdadasal sila palagi na padalhan si Joseph ng tagasulat, ng scribe, para tumulong sa kanya, kagaya ng ginawa ni Martin Harris noon. Kaya sa November 1828, lalahanin natin na sa September, mga end of September 1828, binalik ang gold plates at ang interpreters or ang Urim and Thummim kay Joseph. Kaya sa November, may isang tao na pangalan niya si Oliver Cowdery na pumunta sa dating bahay ni Joseph Smith na ngayon tinitirhan naman ng magulang niya at yung ibang bahagi ng pamilya niya. Doon sa Manchester, malapit sa Palmyra, sa New York. Sina Joseph at Emma, nasa Harmony, Pennsylvania pa rin sila. Kaya hindi pa nila kilala si Oliver Cowdery. Pero noong November na yan, pumunta siya doon, si Oliver Cowdery, para magturo. Teacher siya, magtuturo siya sa eskwelahan nila doon, yung paaralan nila. Sa panahon na yan, ang ginagawa sa mga teacher ay pinapatirhan sila sa bahay ng ibang mga nakatira doon. Kadalasan ang may mga bata na nandoon sa school na yan. Kaya sa panahon nito, si Oliver Cowdery tumira siya sa bahay ni Joseph Smith Sr., yung tatay ni Joseph Smith. Kaya kahit nandoon siya, siyempre narinig niya ang tungkol kay Joseph Smith at ang gold plates at ang first vision, ganyan. Pero ang pamilya ni Joseph hindi naman masyadong nagbabahagi ng ganyan sa kanya dahil natatakot sila sa persecution. Pero kung naalala ninyo ang pinag-usapan natin last week, nung pumunta si Joseph Smith Sr. para magbisita kay Joseph Smith Jr. at kay Emma, may binigay sa kanya na isang revelation na sinabi sa kanya na dapat magbahagi siya ng ebanghelyo. Kaya si Joseph Smith Sr. nang umuwi na siya sa kanila, naging matapang siya sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Kaya sinabi niya talaga kay Oliver Cowdery pagkatapos niyan na sige, ito ang story.
binahagi niya talaga at sinabi niya kay Oliver Cowdery na kung gusto mong malaman kung totoo ito, kailangan gawin mo ang pareho na ginawa ni Joseph na anak ko, yung anak ni Joseph Smith Sr., at magdasal ka. Kaya si Oliver Cowdery, nag-decide siya na sige, gawin ko na lang yan. Kaya nagdasal siya isang gabi doon sa kwarto niya, at may natanggap siyang revelation na naramdaman niya na, na talagang tama si Joseph Smith. Naramdaman din niya na meron siyang bahagi na gagawin sa restoration na ito. Wala siyang sinabi, hindi niya sinabi ang ito kahit kanino na nangyari ito. Pero nang natapos ang term niya sa pagtuturo sa paaralan, mga end of March, beginning of April, ganyan, nag-decide siya na pupunta na lang siya sa Harmony para tumulong kay Joseph at kay Emma. Kaya yan ang ginawa niya. Nang pumunta siya doon sa Harmony, alam ni Joseph Smith na pupunta na siya dahil sinabihan siya ni Heavenly Father sa isang revelation sa kanya na may darating para tumulong sa kanila. Kaya nag-aantay si Joseph sa kanya at hindi siya nagulat na may tao doon na tutulong sa kanya. At nang nag-umpisa na sila, mga 2.5 months lang ang pag-translate nila ng buong Book of Mormon. Kaya mabilis talaga. Kaya bago natin gawin ang buong lesson na ito, gusto kong magbigay ng invitation sa inyo. Ang invitation ay manalangin upang malaman na si Joseph Smith ay isang tunay na propeta ng Diyos. Yan naman ang ginawa ni Oliver Cowdery at yan naman ang dapat gawin ng bawat isa sa atin. Kaya sana gawin natin yan. Kung wala pa tayong patotoo kay Joseph Smith, magtanong tayo sa Diyos kung totoo siya na propeta at kung talagang binalik niya ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Sige, so sa buong panahon na ito na nagtranslate sila ng Aklat ni Mormon, marami pang revelation ay ibinigay kay Joseph. Yung iba ay dahil sa translation na ginagawa nila. Kung minsan may binabasa sila sa Aklat ni Mormon, tapos may tanong sila, kaya nagtatanong sila sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, at may dumarating na revelation. Maraming ganyan ang nangyari, mas lalo pagkatapos sa pag-translate ulit ng Biblia na pag-usapan natin sa mga ibang lesson. Marami talagang revelation ay galing doon. Pero itong lesson, pag-usapan natin ng iba niyan. Ang isa na hindi natin talagang pag-usapan ay yung Doctrine and Covenants Section 7. Pero sana basahin din ninyo yan sa sarili ninyo. Pero yan, dumating yan dahil sa mga binabasa nila sa Aklat ni Mormon. Hindi natin alam exactly kung saan sila nagbabasa, pero palagay ng marami na binabasa nila ang bahagi ng Aklat ni Mormon na sinasabi na umalis si Alma at hindi na siya nakita, kaya sinabi ng mga tao na nilibing siya ng Diyos, na ibig sabihin translate siya na nakapunta siya sa heaven na hindi siya namatay. Kagaya ng nangyari kay Moises. Dahil dyan, mayroon yung Doctrine and Covenants Section 7, dahil si John, the Revelator, sa New Testament, pareho din ang nangyari sa kanya. Kaya yan ay kung bakit may Section 7. Pero, balik tayo sa mga revelation na ito. Si Joseph, nung nag-umpisa siya sa pag-translate, hindi naman siya masyadong kabisado sa revelation. Siyempre, meron siyang first vision, meron din yung pagpakita ni Moroni sa kanya, may mga iba din na mga sagot sa mga panalangin. Pero, hindi pa siya masyadong kabisado sa ganyan. Isipin natin yung nangyari sa kanya at kay Martin Harris, na hindi niya tinatanggap ang sagot ng Diyos, na nagtutunong pa rin siya. Pero, pagkatapos ng pagsisisi niya niyan, na binalik sa kanyang aklat or yung golden plates at ang Urim and Thummim, naging mas magaling siya sa pagtanggap ng revelation, na nakikilala niya na talagang nag-uusap ang Diyos sa kanya, sa mga ganyan. Kaya naging propeta talaga siya sa panahon na yan. Si Oliver Cowdery, hindi pa siya masyadong kabisado doon. Yung naranasan lang niya na revelation ay ang tungkol kay Joseph Smith, yung sagot na natanggap niya.
Pero maliban doon, wala naman siyang masyadong revelation, at least hindi yung malaki or anything ganyan. Kaya hindi naman niya alam talaga ang tungkol sa revelation or kung paano kumuha ng revelation. Um, Basahin natin ang section 6 verses 22 hanggang 23. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, kung nagnanais ka ng karagdagang katibayan, alalahanin sa iyong isipan ang gabing ikaw ay nagsumamo sa akin sa iyong puso, upang malaman mo ang hinggil sa katotohanan ng mga bagay na ito. Hindi nga ba't ako ay nangusap ng kapayapaan sa iyong isipan hinggil sa bagay na ito? Ano pang mas higit na katibayan ang iyong matatamo kundi ang mula sa Diyos? Kaya ito ay isang revelation na binigay kina Joseph at Oliver, at ito si Heavenly Father, ang Diyos na nag-uusap talaga kay Oliver sa verses na ito, na nagsasabi na yan ang revelation. Na dahil si Oliver Cowdery, wala pa siyang sinabi sa kay kanino tungkol dito, tungkol sa natanggap niyang revelation noon, na naramdaman niya ang kapayapaan, ganyan. Pero nalaman niya talaga na naging mas malakas pa ang patutuo niya kay Joseph Smith dahil dito. Dahil syempre walang may alam tungkol doon, pero sinabi ni Joseph sa kanya sa pamamagitan ng revelation na galing sa Diyos. Kaya maganda ito na halimbawa na kung paano tayo magkakaroon ng revelation. Kung minsan, ito ay isang pakiramdam sa dibdib natin or sa isipan natin ng kapayapaan. Kaya yan ang nangyari kay Oliver Cowdery. Sa buhay natin, kailangan na mapansin natin kung kailan tayo binibigyan ng revelation personal. Mahalaga talaga ito para sa atin. Kailangan din malaman natin kung paano magkaroon ng revelation, kung paano tayo hihingi ng revelation. Si Oliver, sinabihan siya na kung gusto niya, pwede din siyang mag-translate kagaya ng ginagawa ni Joseph. Kaya si Oliver, gustong-gusto niya, kaya sabi niya, sige, subukan ko. Sinubukan niya, pero nang hindi niya nakuha kaagad, medyo na-frustrate siya na hindi niya makuha. Kaya tumigil siya sa pagsubok ng pag-translate at bumalik na lang siya sa pagsusulat para kay Joseph. Tapos may revelation na binigay kay Oliver sa section 9 verses 7 and 9. Basahin natin yan. Dingin hindi mo naunawaan, inakala mo na aking ipagkakaloob ito sa iyo, gayong wala kang inisip maliban sa ito ay hilingin sa akin. Subalit dingin, sinasabi ko sa iyo na kailangan mong pag-aralan ito sa iyong isipan. Pagkatapos, kailangan itanong mo sa akin kung ito ay tama. At kung ito ay tama, aking papangyarihin na mag-alab ang iyong dibdib sa loob mo. Kaya nga, madarama mo na ito ay tama. Subalit kung ito ay hindi tama, hindi ka magkakaroon ng gayong pakiramdam. Sa halip, magkakaroon ka ng pagkatuliro ng pag-iisip na magdudulot sa iyong makalimutan ang bagay na mali. Kaya si Oliver, akala niya ang kailangan niyang gawin ay humingi. Yan naman ang nangyari sa una, na humingi lang siya ng sagot sa Diyos na kung tama si Joseph, kung tama yung mga sinasabi nila sa kanya, at binigay sa kanya. Kung minsan, niyan na nangyayari. Pero sa totoo, kay Oliver sa unang basis, nag-usap siya sa mga tao na pinag-aralan naman niya si Joseph. Kaya hindi naman yung paghingi lang, siguro akala niya na paghingi lang. Kaya yan ang ginawa niya sa pag-translate. Pero sinabi dito na kailangan gawin natin ang bahagi natin. So halimbawa, kailangan pag-aralan natin ang sitwasyon, kung anong nangyayari, kailangan malaman natin kung anong nangyayari doon. Kailangan magtanong tayo sa mga ibang tao na baka alam nila ang mga sagot or baka makatulong sila sa atin sa mga ideya nila. Kailangan mag-aral tayo sa mga aklat, kung sa bagay na spiritual, siguro sa aklat ng Mormon, sa Biblia, ganyan. Kung hindi sa spiritual, mga aklat na tama na para sa bagay na yan. Kahit sa internet, pwede naman tumingin sa internet para sa mga sagot. Pero nang ginawa na natin ang bahagi natin at nararamdaman natin na siguro
alam natin ang sagot or alam natin kung anong dapat natin gawin, tanungin natin ang Diyos sa panahon na 'yan. Kaya nang tinanong natin ang Diyos kung magiging magandang pakiramdam natin, siguro kapayapaan, siguro mainit ang dibdib, iba't iba ito para sa bawat tao. Pero basta magandang pakiramdam natin tungkol sa bagay na 'yan na yung desisyon natin or yung sagot na iniisip natin na tama, sige ituloy natin, gawin natin 'yan. Kung may isang desisyon na dapat nating gawin na iniisip natin, sige parang maganda ito, gawin natin. Kung hindi naman tama or kung kailangan baguhin konti kaysa sa iniisip natin, sasabihin naman sa atin ng Diyos, basta mapagpakumbaba tayo at basta nakikinig tayo. Pero kung halimbawa nagtanong tayo na iniisip natin na ito ang tama, tapos parang mabigat ang pakiramdam natin or kahit nalilito tayo or nawawala sa isip sa ang bagay na ito ng sandali, tapos kailangan mag-isip tayo mabuti para ibalik sa isip natin, siguro ibig sabihin yan na hindi yan tama. Yan ang sinasabi ng Diyos kay Oliver Cowdery. Kaya huwag natin ituloy ang bagay na yan. Siguro balik tayo sa mga ibang steps. Pag-aralan natin ng mas mabuti, mag-usap tayo sa mas maraming tao, humingi tayo ng gabay mula sa Panginoon, mga ganyan. Kung gawin natin ganyan, na paulit-ulit, kailangan talaga may practice tayo sa ganito. Dahil hindi naman ito yung madali lang. Nalaman ni Oliver Cowdery na hindi ito madali lang. Pero basta mag-practice tayo marami, kagaya ng ginawa ni Joseph, magiging magaling tayo sa pagtanggap ng revelation. Kaya gawin natin ito. Yan ang sa journal prompts natin. Ang journal prompts natin ngayon ay ilarawan ang huling pagkakataong nakatanggap ako ng personal na paghahayag. At pangalawa, paano ko nararamdaman ang Espiritu. Mahalaga ito para mag-isip tayo tungkol sa mga beses sa buhay natin na nakatanggap tayo ng revelation sa buhay natin. At kung makita natin sa buhay natin, kung maalaala natin, magamit natin yan para mas lalo malaman natin kung kailan tayo nakakatanggap ng revelation sa future. Sige, so itong si Oliver, di ba gusto niyang mag-translate, sinabihan siya ng Diyos na sige mag-translate ka, tapos hindi niya ginawa. Siguro kung sa ibang mga relihiyon or kahit kuminsan sa relihiyon natin, isipin natin na baka magalit ang Diyos sa kanya dahil hindi niya ginawa ang sinabi sa kanya na gawin. Pero basahin natin ang chapter 9 or section 9 verses 10 hanggang 12. Ito yung kaagad pagkatapos ng sinabi niya kanina na binasa natin. Hindi ka kinakailangang magsalin ngayon. Dingin, iyon ay kinailangan noong nagsimula ka, subalit natakot ka at ang panahon ay lumipas na at hindi na ito kinakailangan ngayon. Sapagkat hindi mo ba namamasdan na binigyan ko ang aking tagapaglingkod na si Joseph ng sapat na lakas na sa pamamagitan nito ay nagawa niya iyon? At hindi ko hinusgahan ang sinuman sa inyo. Kaya alam ng Diyos ang mga kahinaan natin. Alam niya kung anong kaya natin at kung anong hindi natin kaya. Kung minsan, sinasabihan niya tayo ng bagay na gawin para makita ang effort natin. Kagaya ng sinasabi ni President Nelson na God loves effort. Na gusto niya talaga na magsikap tayo. Dahil nagiging mas katulad tayo sa ating Ama sa langit pag ganyan. Kaya isipin natin na maawain ng Diyos. Basta ginagawa natin ang kaya natin at ang alam natin gawin, tutulungan niya tayo at hindi siya magagalit sa atin. Pero siyempre, kailangan magsikap tayo. Huwag naman tayo gumawa ng kahit anong gusto natin imbes na sumunod sa utos. Siyempre, kailangan subukan natin, sikapin natin gawin ang mga kautusan ng Diyos. Kuminsan, pag ginagawa natin ang mga ito na sinusubukan natin magkaroon ng revelation or sinusubukan natin gumawa ang mga tamang mga bagay pero hindi natin alam, kuminsan natatakot tayo na gumawa ng desisyon talaga. Kaya iniisip natin na siguro kung gawin ko ito, hindi ko magagawa. Tapos baka tawanan ako ng mga ibang tao.
huwag nating isipin yan. Basahin natin ang section 6, verse 36. Bumaling sa akin sa bawat pag-iisip, huwag mag-alinlangan, huwag matakot. Yan ang sabi ng Diyos sa atin. Huwag tayo matakot. Kailangan nakatuon tayo sa ating Ama sa Langit at kay Yesu Kristo. Kung magtiwala tayo sa Kanya, tutulungan niya tayo. Basahin natin ang isang quote na binigay ni President Russell M. Nelson. Sabi niya, kailangang mag-isip ng husto sa pagsisikap na magtuon sa Kanya sa bawat pag-iisip. Ngunit kapag ginawa natin ito, mawawala ang ating mga pagdududa at takot. Kaya alam ko na mahalaga na gawin natin ang mga ito sa buhay natin. Magsikap tayo na sumunod sa utos ng Diyos at kung hindi natin alam ang kailangan natin gawin o kung paano gawin ang utos na binibigay niya sa atin, yan ang panahon na kailangan humingi tayo ng tulong sa Diyos. Pero syempre, gawin natin ang bahagi natin. Magsikap tayo, hanap tayo ng iniisip natin na tama na paraan, tama desisyon, tapos tanungin natin ng Diyos kung maganda yung pakiramdam natin, gawin natin. At alam ko kung gagawin natin ang paraan na ito, tutulungan tayo at magkakaroon tayo ng revelation sa buhay natin. Itong iniwan ko sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Sige, so next week, mag-usap tayo tungkol sa Doctrine and Covenants sections 10 and 11. Salamat sa panonood.